Seryosong usapan muna tayo. Bawat public school sa Pilipinas, dapat talaga may counselor. At dapat, hindi ito optional. Ito ay batas, ito ay pangailangan, at ito ay proteksyon sa mga kabataan. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Sa darating na June 8, magbubukas na naman ang klase. Milyon-milyong mga kabataan na naman o learners ang papasok sa paaralan, dala ang iba't ibang pinapasaan. Yung iba may kwento ng bullying, trauma, anxiety, depression, family conflict, low motivation, learning gaps, behavior problems, social pressure, at silent emotional pain. Ang tanong, handa ba ang bawat public school na tugunan yung mga ganitong sitwasyon professionally? Alam nyo, nakakalungkot dahil may mga programa ngayon na paghahanda para sa mga teachers sa darating na pagbubukas ng klase. Pero wala akong naririnig na programa. Wala akong naririnig na programa o nababasang programa na inihahanda sa pagbubukas ng klase patungkol sa mental health ng mga bata. Dito dapat pumapasok ang malinaw na mandato ng Republic Act 12080 o ang batas na nagpapalakas sa mental health services sa basic education at nag-uutos ng pagtatag ng career center or care center sa bawat public school, basic education school, of course. Kasama ang paglikha ng position gaya ng school division counselors, school counselors, at school counselor associate. Ang tanong, bakit kaya hindi binibigyan ng priority ito ng Department of Education? Bakit kaya nakafocus sila masyado sa pamamaraan ng learning? Ang tanong, kung ang bata ay depressed, may anxiety, may behavioral issue, paano papasok ang learning? Hindi lang dapat teacher ang haligi ng paaralan. Maging ang isang counselor ay bahagi ng haligi na ito. Walang duda, teachers are indispensable. Sila ang frontliners pag pinag-uusapan ng learning. Ngunit ang totoo rin naman, hindi lahat ng problema ng bata ay academic problem. Kasi may mga batang hindi makapag-focus dahil abuse sa bahay. Laging absent dahil depressed. Nakikipag-away dahil meron siyang unresolved trauma or unresolved issues. Bumabagsak dahil may anxiety at poor self-worth. Tahimik pero suicidal na pala. Ang teacher ang nagtuturo ng lesson. Ang counselor ang tumutulong para maging ready ang isip at damdamin ng bata para ito matuto. Hindi ito competition between teachers and counselors. Yun ang gusto ko linawin. Again, teachers ang haligi pa rin, pero kasama sa haligi ang mga counselors. Ang teachers at counselors ay dapat partner para sa buong development ng isang learner. Merong data na hindi pwedeng baliwalain. Sa panahong school year 2021-2022, naiulat na 404 public school learners died by suicide. 2,147 naman na nag-attempt. At 775,000 ang humingi ng gabay mula sa guidance office. Mula sa humigit kumulang na millions na learners. So isa lang ibig sabihin nito. Ang counseling ay mandato na dapat meron sa bawat paaralan. Hindi maliit na issue ito. Ito ay isang national child protection and education issue. Pag wala kang counselors sa bawat school, nilalabag mo na ang karapatan ng bata. Tandaan natin, bahagi ng child protection na dapat merong counselors sa bawat paaralan. Dagdag pa rito, ayon sa EDCOM 2, mataas ang bullying incident ng Filipino learners. Actually, sa international tayo ang pinakamataas pagdating sa bullying cases. At konektado ito sa mababang resulta ng academic performance sa mga bata. Kasi pumapasok dito yung absenteeism, emotional distress, at dropout risk. Psychology fact, kapag ang bata ay nasa chronic stress, fear, o emotional instability, humihina ang kanyang concentration. Ang kanyang working memory, apektado ang reading comprehension,
impulse control, and of course, motivation to learn. Tara, tuloy natin ang usapan. May mga batang mahina sa klase, hindi nakakapasa sa mga exam, pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya matalino. 'Di ba? So ang tanong kasi bakit kulang ang suporta? Bakit hindi 100% ang suporta ng gobyerno lalo na ng DepEd sa RA 12080? Kapagtataka lang, parang hindi kasama sa national agenda ng DepEd itong padating na pasukan, ang mental health ng mga bata. Parang iba yung kanilang priority at hindi talaga mga bata. Madami ng mga RGC, psychologist, hanggang pumasok, ready na, handa na pumasok sa DepEd. Pero ang DepEd tila hindi pa ata handa para sa ganitong klase. Kahit may batas na nag-uutos para dito. Ito yung gusto kong tignan na nakikita ko para just to be fair naman sa DepEd. No? Siguro, merong competing priorities like classrooms, teacher items, learning recoveries, textbooks, digitalization. Siguro ito yung nakikita nila na dapat na priority. Pwede ring law awareness, no? Kasi marami pa rin matataas sa DepEd ang tingin sa guidance and counseling services ay secondary service. Kahit naman hindi na ito totoo sa modern education system natin ngayon, na talagang meron ng impact ang isang guidance counselor sa isang paaralan. At alam niyo ba, may mga SDO pa rin na second class din ang tingin sa mga guidance office, mostly sa mga counselors. May mga supervisors, principal, na hindi pa rin nauunawaan ang lalim ng halaga ng isang counselor or school counselor sa isang paaralan. Hindi sila oriented, hindi pa rin yun ang priority nila. So, pero dapat nating isipin na kahit may mga challenges, itong mga nabanggit natin, hindi dapat ito maging dahilan para ma-delay ang protection sa mga bata. So, pinakamaganda sana na dapat gawin bago pumasok itong pasukan ng June 8, di ba? I-fast track ang hiring ng mga school counselors and associates, di ba? Gumawa ng care center sa mga school na magiging bahagi ng programa ng mental health para sa mga bata. Pwede kasi maging bahagi ng child abuse ang hindi pagkakaroon ng counselors sa isang paaralan. Pwede yun. Pwede maging bahagi siya ng child abuse kasi tinatanggalan ng karapatan ng mga bata na makausap or makapunta or makadulog sa isang counselors. Malinaw ang mensahe. Kung seryoso talaga ang DepEd at ang gobyerno na mabawasan ang bullying sa Pilipinas, suicide prevention, ayusin ang reading recovery, discipline improvement, safety or safe schools, emotionally healthy ng mga kabataan. Dapat maging priority din ang hiring ng mga school counselors kung talagang seryoso sila. Hindi sapat yung slogan lang na supportive sila sa mental health ng mga bata. Kinakailangan din makita ang mga counselors na pumapasok at ready na sa bawat paaralan. Kasi sa bawat paaralan na walang counselor, ay pagkakataon na nawawala para sa mga bata na sila ay matulungan. Bawat delay sa pagpapatupad ng RA 12080 ay may batang posibleng tahimik na nahihirapan. May batang walang matakbuhan. May batang patuloy na naghihirap ang kanyang kalooban at hirap sa pag-aaral. Kung tunay nating mahal ang kabataang Pilipino, huwag nating hintayin na may masaktan muna bago tayo kumilos. Diba? Ganun ang Pilipino eh. Ganun tayo. Kinakailangan may masaktan muna, may mag-commit muna ng suicide bago tayo kikilos. Huwag natin hintayin mangyari yun. Bahagi ng child protection ang pagkakaroon ng school counselors sa isang paaralan. Totoo, teachers teach minds. But counselors heal, guide, and protect lives. Tandaan natin na mga counselor, hinahanda ang isang kabataan para sa loob ng paaralan, para sa ay makapag-aral ng maayos. So bago pa magturo ang teacher, hinahanda na ito ng isang counselor. Panahon na, counselor sa bawat paaralan. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next year. Ngayon na, implement na RA 12080.